Yan ang pinatala niya. Dinagdagan ng miyembro. Ganun naman talaga si Soriano eh. Maging nung una pa, dadagdagan niya, babawasan, kukopya. Kopyador talaga yan eh. Maski sa aral po. Bueno, hindi po yan ang nasingit lang po yan. Ang gusto kong bigyan tindi, babalikan ko yung pagkakatatag po ng Iglesia Katolika ay hindi po pagkakatatag ng pasimula ng organisasyon. Kundi yan po, sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Nawala po sa uri ng Iglesia ni Cristo dahil po sa pagtalikod niyan sa aral. Sa bawat pagtalikod po ng aral, ibang petsa yon, ibang panahon yon. Yan po ang pasugong hawak ninyo. Sige po, basahin nyo po. Sa bagay, nabasa nyo na yan eh. Kaya lang, hindi nyo po matanggap na yun ang katotohanan. Yun po ang masama sa atin. Wala tayong pagpapakumbaba sa Diyos. Kung nais po natin maligtas, kailangan makalaya tayo sa kasinungalingan. Ang reliyon po ng ating kinagisnan, dala ng Kastila, kasinungalingan yan. Yan po'y diretsang sinasabi ko, wag po kayong magdaramdam sa akin. Kayong mga miyembro dyan, lalo na po yung mga kamag-anak ko, wag po kayong magdaramdam sa akin. Na yung iba hanggang ngayon, di kayo naniniwala sa akin. Kaya nga kayo po ay iniimbitan kong magsuri sa Iglesia ni Cristo. Gaya po ng imbitasyon ni Rizal, na liningin niya ninyong magaling ang relihiyong itinuturo sa atin. Hanapin na ninyo ang puno at dulo niyan. Iparis ninyo sa malinis na relihiyon ni Cristo. Kasi si Rizal po nagbabasa ng Biblia yun eh. Alam niya na ang Katoliko hindi relihiyon ni Cristo yan. Kaya si Rizal po ipinapatayan ng Katoliko. Kasi po, ang gobyerno Kastila, sunod-sunuran po sa relihiyon noon. Sunod-sunuran yan sa mga pare. Kaya noon, basta kontra ka sa Katoliko, ay erehe ka. Taong mga 15th century, papatayin ka. 13th, 14th century, ay naku, katakot-takot pinapatay ng reliyong yan, kinagis na natin. Yan po ang dahilan bakit ako umalis dyan. Ngayon, sinasama ko lang po yan para madagdagan na po, lalo na ikaw na nagmensahe sa akin sa Messenger. Pero alam kong alam mo na yan eh. Alam mo yan eh. Hindi mo lang matanggap ang katotohanan. Kawawa ka po. Kawawa ka po kasi mamamatay ka sa kasinungalingan. At hanggang ngayon, kumukontra ka pa. O, siguro naman, alam kong alam mo na yan kung bakit iba't ibang petsang pagtalikod. Kasi iba't iba ang aral na pagpapalit. Nakita nyo po ba? Hanggang ngayon po, nagpapalit ng aral yan eh. Kaya hanggang ngayon, yan po ang pagtatatag ng Katoliko. Ang paglitaw po ng Katoliko sa mundo sa pamamagitan ng pagpalit ng aral. Bawat pagpalit po ng aral niyan, yun po ang paglitaw ng Katoliko sa mundo. Yan po mga kaibigan. Bawat paghihiwalay ng Iglesia Katolika sa aral ng Diyos ni Kristo at ng mga apostol, yan po ang pagkakatatag ng Katoliko. Sana po ay naunawaan nyo yan. Hindi po yan paninira. At ang totoo po, nagumpisa pa po ang binhi ng pagtalikod. Ang binhi niyan, ang punla, ang binhi. Sa panahon pa po ng mga apostol. Sinabi na ni Apostol Pablo yan. Nasa unang Tesalonica 2:9. Sinabi ni Apostol Pablo yan. Na yang mga bini ng katampalasanan yan noon ay gumagawa na niya yan. Palihim ang pagtalikod, gumagawa na noon. Pero hindi pa anya yan hanggang sa magtaliwakas. Nakita niyo po ba? Nasa unang Tesalonica 2:9. Basahin niyo po yung chapter 2 sa Tesalonica. Ikalawang Tesalonica ata yun eh. Basahin niyo po yan. Diyan mo makikita na ang sugo ni Satanas ay sa panahon pa ng mga apostol ay gumagawa na. Kaya ang punla po ng masamang binting pagtalikod sa panahon pa ng mga apostol ay nag-umpisa na yan. Nung mamatay na po ang mga apostol, nandoon na po lumitaw. Nung wala na ang mga apostol,
Nagumpisa po yan, nagumpisa po yan yung sa pasimula po ng ikalawang siglo. Nandiyan na po ang pagtalikod. Kaya, yan po, sana po ay maunawaan po ninyong mabuti yung aking mga sinasabi. At siguro naman ay nasagot ko yung tanong mo. Ngayon, ang tanong mo, sino ang nagtayo sa Iglesia Katolika kung hindi si Kristo? May tanong kang ganun eh. Kung hindi si Kristo nagtayo, sinong nagtayo? Sana po wag kayong magdaramdam. Maliwanag na sinabi ko sa inyo. Sino? Konklusyon natin, sino? Si Satanas. Masakit po yan, pero yan ang totoo. Ang nagtatagpo ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang Diablo. Itinalikod po ang buong mundo. Pati aral dyan. Aral po ng Diablo na nakadaya sa buong sanglibutan. 2 billion mahigit. 2 billion siguro 5, mahigit 2 billion and a half ang Katoliko, ang Katoliko, ang reliyong Kristiyano. Isa ang paniniwala na yung aral na si Jesus ay Diyos. Hindi po yan ang aral ng tunay na relihiyon. Kaya yan po ang katuparan ng sinabi dyan sa Apokalipsis na ang nadaya ni Satanas ay buong sanglibutan. At hinulaan din po sa ikalawang Korinto 11:3-4 na ang mga ngaral na ibang Jesus na hindi pinangaral ng mga apostol, yan ang magdaraya, yan ang bulang propeta, yan ang sugo ni Satanas. Kita nyo po, lahat po yan na relihiyong Kristiyano na mahigit 2 billion. Mali po ang paniniwala niyan. Yan po ang nadaya ni Satanas. Huwag po kayong magdarandam sa akin. Ito po'y panahon na para direkta na. Kung baga sa natutulog, kinakailangan yugyugin ka na. Yugyugin ka na para magising ka eh. Kasi tinatapik-tapik ka na, ayaw ka pang bumangon eh. Kaya dapat talaga sigawan ka na. Yan lang, kaya yan po, prangka na ako. Pinaprangka ko po kayo. Maghuhukom na po, magwawakas na mundo. Isa po sa palatandaan yung sinabi ni Jesus na ang ibanghelyong ito ipangangaral sa buong sanglibutan. Buong mundo, ipangangaral ang ebanghelyo para ang tao walang madahilan. At pagkatapos anya niyan, ang wakas ng mundo. Ang Iglesia ni Cristo po ay 155 na ang bansang kasama. Ay ang kabuuan po ng bansa sa buong mundo ay, kung hindi po ako nagkakamali, sa Wikipedia ay 195 countries. Ngayong 2020, 125 countries na ang populasyon ng mundo, ang kung ilan ang bansa sa buong mundo. 195. Sa makatuwid po, 4 na pong bansa na lang para makarating ang Iglesia ni Cristo. Sabi ni Cristo, pag narating na yang buong mundo, maghuhukom na po. Isa po yan sa malaking palatandaan po yan. Ang Iglesia ni Cristo po, walang tigil. Unti-unti, kumakalat. Mararating po lahat ng sulok ng mundo niyan. At pag narating na po lahat, sabi ni Jesus, yan na ang paghuhukom. Ang mabuti pong balita, Iglesia ni Cristo, mag-Iglesia ni Cristo tao para maligtas. Yan po ang itinulad sa daong ni Noe. Kung wala ka sa daong ni Noe, malulunod ka sa panahon ni Noe. Kaya, kailangan nasa loob ka ng daong para maligtas ka. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Yan po yung nasa Biblia yan. Itinulad sa daong ni Noe ang Iglesia ni Cristo para sa kaligtasan ng tao. Kaya ang Iglesia ni Cristo, parang kabuti, tumutubo saan mang sulok ng mundo. Bakit? Inilalagay yan para ang tao'y maligtas sa araw ng paghuhukom, sapagkat yan ang tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Namatay siya dahil sa pagtatayo niya ng Iglesia. Yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya kung nandiyan kayo sa loob niyan,
natubos kayo ng dugo ni Kristo. Nasa Gawa po 20:28 yan sa translation ni Lamsa. Iglesia ni Kristo po ang tinubos ng dugo ng kanyang sariling dugo. Kaya Iglesia ni Kristo po. Kasi sariling dugo ni Kristo eh. Ang Diyos po hindi naman yan wala naman dugo yan espiritu yan Kaya mali po ang salin ng maraming salin sa Biblia ng 20:28 ng Gawa. Kasi Iglesia ng Diyos daw, tinubos ng sarili niyang dugo. Wala naman dugo si Kristo wala naman dugo ang Diyos Ang may dugo po si Kristo. Kaya Iglesia ni Kristo po. Yan po. Marami kayong natutuhan sa akin ngayon. Yan po katotohanan. Huwag po kayong magdaramdam sa akin. Kailangan, kung baga sa natutulog ay kinakailangan kailangan paluin na kayo ng ano dyan para magising kayo yunuyug-yug na kayo hindi pa kayo gumigising Kaya kailangan, para magising kayo, sigawan na kayo Bueno, yan po mga kaibigan, bakit prank ako? Bakit prank na kami? Maghukom na po. Ayan, nandyan na po ang coronavirus. Isa po yan sa hula na talagang mga dahilan para ang tao ay maghirap. Yung paghihirap, yung kahirapan, yung mga lindol. Yan po ang mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang bago siya bumalik sa mundo para iligtas ang tao. Bueno, sana po ay huwag kayong magdaramdam sa akin. Yan po ang pag-ibig naming mga Iglesia ni Kristo. Ang kayo'y balitaan ng katotohanan para makasama kayo sa kaligtasan, para makawala kayo sa kasinungalingan. At muli mga kapatid o lahat ng mga sumusuporta sa aking balitang katotohanan. Sana po mag-like kayo, i-share nyo po, at mag-subscribe ko kayo, i-subscribe nyo po. Ang layunin ko lang naman yan yung talagang makita ng YouTube na talagang hindi pala totoo yung mga paratang ni Soriano na ang ministro daw ay talo niya. Ay kung ako nga hindi ministro hindi niya ako kaya Kita nyo na mga kapatid. Bueno, ayan na. Hinahalo-halo ko na. Kaya hindi lang yung sagot doon sa nagtanong, kundi hinahalo-halo ko na. Kasi maghuhukom na Kinakailangan sa bawat paksa ko ay marinig ninyo kung sino talagang maliligtas at kung sino ang mga hindi maliligtas. At sinasabi ko naman sa inyo, ang aral bakit. Bueno, hanggang dyan po mga kaibigan. Salamat po sa walang sawang panunood nyo, pagtatangkilik sa balitang katotohanan. Salamat po.